Hello guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, i-share ko na naman sa inyo itong isang bangko na ng personal cash loan. At sa mga previous video nga na ni-upload ko dito nga sa aking YouTube channel, marami na yung mga bangko na na-share ko sa inyo. At nabanggit na rin natin kung paano nga ba makautang sa kanila. Ano nga ba yung mga kailangan yung tandaan, yung mga eligibility criteria, yung mga requirements, at yung mga step by step na kailangan yung pagdaanan bago nga kayo makautang sa ibang bangko. At sa video na ito na naman mga beshies, ang bangko na naman na itong East West Bank na nag-o-offer ng personal loan para sa mga employed and self-employed ang ating pag-uusapan. At kapag sinasabi kasi natin mga besh na personal loan, wala po itong collateral, wala ding guarantor, at walang co-maker. Kaya yun yung kinaganda ng bank na ito. At sana mapanood nyo yung buong video para malaman nyo nga kung anong ba yung mga kailangan nating matandaan, ano nga ba yung sahod or magkano nga ba yung sahod para makautang dito, ano nga ba yung mga requirements. Okay? Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang nanood sa aking videos, abay huwag mong kalimutan na mag-subscribe para makasali sa ating weekly pa-Gcash giveaways. At meron nga din po tayong pa-monthly pa-cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. Kaya abangan nyo yan. And let's get back to the topic. At ito nga po yung East West Bank Personal Cash Loan feature. Meron nga po itong payment terms na 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. Kaya yun din talaga yung isa sa mga nagustuhan ko kasi mahaba yung payment terms na ino-offer nga at mataas din yung pwede nating mahiram kasi pwede kayong makautang nga hanggang 2 million. Akalain mo yung mga ibang bangko na nabanggit ko, pwede lang tayong makahiram hanggang 1 milyon. Pero dito nga sa East West Bank Personal Loan, pwede kayong makahiram hanggang 2 million at maganda ito, lalong-lalo kung gusto mong mag-expand ng business or gusto mo ng bonggang kasal, diba? So, pwede nyo nga i-consider itong East West Bank Personal Loan. Sabi ko nga kanina, walang collateral at walang co-maker. Ito nga po yung mga eligibility criteria na kailangan nating tandaan kapag gusto nating umutang nga. Dapat po tayo ay Filipino citizen, must be regular permanent with current employer for at least 6 months. If less than 6 months naman, should have total employment tenure of at least 1 year or self-employed with business. Operational for at least 1 year. At yung edad po ay 21 years old and not more than 65 years old upon loan maturity. If self-employed, must have existing credit card for at least 1 year. If government employee, must have existing credit card from any bank. So ito yung isa sa kinaganda dito sa personal cash loan na ino-offer nga ng East West Bank kasi pati yung mga government employee ay pwede pong makautang. Kasi diba kung napanood nyo yung mga previous video ko sa ibang mga bank loan or ibang bangko na nag-o-offer ng personal cash loan, naka-focus talaga sila sa mga empleyado na nagtatrabaho sa mga private companies at syempre sa mga self-employed. Pero dito kay East West Bank, pwedeng umutang din yung mga government employees, hindi lang yung mga empleyado na nagtatrabaho nga sa mga private companies. Kung tayo isang empleyado sa mga private companies, okay lang naman na wala kayong credit card or wala tayong existing credit card. Bali nga, kagaya nung nabanggit dito na required lang na meron tayong existing credit card kapag ikaw nga ay isang self-employed or may sariling business or government employees. And must have at least 1 landline. So para sa mga empleyado, dapat po yung gross monthly income must be at least 25,000 pesos within Metro Manila at 20,000 na pesos naman yung required na salary kapag outside Metro Manila. And then kapag self-employed naman or mag-apply ka as a business owner, dapat daw po yung gross monthly income ay 50,000 pesos. Hindi po pwede yung below 50,000 pesos. Ang maganda kasi dito mga beshes sa personal cash loan, hindi lang naman yung East West Bank, pati yung mga ibang bangko na nabanggit ko sa inyo or na-upload natin na videos ay walang collateral at wala ring guarantor. Kaya si bangko po or yung magpo-process ng inyong loan application, nakabase lang talaga sila doon sa mga requirements na isubmit natin. Unang-una syempre, natitignan nila
ay kung magkano nga ba yung sahod mo, yung basic monthly salary mo. Next, syempre, i-check nila kung regular ka ba or permanent ka ba sa present employer mo or sa inyong present na trabaho. And kapag okay naman, syempre, titignan din nila kung wala ba tayong existing na utang or wala ba tayong negative credit history, wala ba tayong close or pinakancel na credit card. So, yun yung mga ibang tinitignan nila kapag chinecheck na nila yung documents natin. And yun yung mga iba nga na proseso na kailangan nilang gawin para makita nga kung talagang eligible tayo na makautang or na pautangin nila. Naka-base nga doon sa requirements na isa-submit natin. At tinitignan ng bangko kung ano nga ba yung kapasidad natin na magbayad. Kung kaya ba talaga nating bayaran yung possible na magiging monthly amortization natin kapag i-approve nila ang ating loan application. Kung sa tingin mo, pasok ka naman dito sa eligibility criteria, kung ikaw ay isang business owner or self-employed, kung ikaw ay isang empleyado sa private or government employees, ito nga po yung mga requirements na kailangan yung isubmit. At pwede nyo i-screenshot to mga beshes para meron kayong basehan or kapag ina-accomplish nyo or kapag kinukompleto natin yung requirements. Syempre, yung completely filled out and signed East West Bank personal loan application. May mga agent din itong East West Bank, pero kung wala naman kayong kakilala na loan agent ng East West Bank, pwede kayong pumunta sa kanilang branch mismo, then mag-inquire po kayo. Kailangan yung makapag-submit ng isang valid government ID. At kapag nagsasubmit tayo ng valid government ID, ipapaserox lang muna natin yun. Lagyan nyo ng 3 specimen signature. Lahat naman ng mga transaction sa bangko, di ba halos, dapat nilalagyan natin yan ng signature. Pero kapag mag-submit nga tayo ng 1 valid government IDs, dapat nilalagyan po natin yan ng 3 specimen signature. And then photocopy of BIR form 2316. Kapag ikaw pa isang empleyado, kailangan nating makapag-submit ng ITR 2316. At ito nga po ay pwede nyo yung makuha sa HR. Kung wala pa kayong ITR, pwede kayong pumunta sa HR at mag-request ng ITR 2316. And photocopy of latest 1-month pay slip, kailangan din yon. At para sa mga government employees nga, kailangan meron tayong existing credit card. Kailangan yung isubmit nyo yung statement of account ng inyong credit card. At kailangan din nga po yung COE. At doon nga sa COE, dapat nakalagay kung ano nga ba or magkano nga ba yung sahod natin or sahod nyo at yung position. Para sa mga self-employed, ang unang-una dyan ay yung application form na pwede nyong mai-request sa inyong agent kung meron kayong kakilala, or pwede nyong i-request or kumuha sa branch ni East West Bank. Pero syempre punta muna kayo sa branch nila at mag-inquire. Next nga, yung 1 valid government ID pa rin. Kailangan din nating makapag-submit ng latest ITR and audited financial statement, yung latest statement of existing credit card, and yung DTI registration certificate para sa mga single or sole proprietorship. SEC naman or SEC registration certificate with page and attached reflecting total shares on para sa mga partnership at corporation. So, ang interest ng personal cash loan ng East West Bank ay nagre-range po ng 1.89% per month. Okay lang din naman yung ganong klaseng interest kasi kung i-compare natin, diba, dun sa mga iba't ibang loan app na nasa Google Play Store na halos 48% yung interest na kailangan mo pang bayaran within 7 days, mas maganda na lang na i-consider natin na umutang sa bangko. Kasi sa bangko nga, kagaya nitong East West Bank na hanggang 36 months yung loan term. So, abot yan ng ilang buwan. Kaya talagang kayang-kaya natin na magbayad sa ating monthly amortization kasi hindi na rin ganun kalaki, lalong-lalo pag mahaba yung loan terms na inoffer sa'yo ng bangko. Pal-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga basic infos na kailangan yung matandaan dito sa East West Bank personal loan. At kung meron pa po kayong ibang katanungan, ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung link na ito at i-explore nga yung bangko na ito kasi napakaganda actually at napakarami din yung naaprubahan. So anyway, thank you guys for watching. At kung meron kayong katanungan patungkol nga sa iba't ibang bank loan, pwede nyo i-comment yan mga beshies para sagutin natin isa-isa sa mga susunod na videos natin. Thank you guys at see you on my next video. Bye bye!